Another recipe na magugustuhan ninyo. 3 ingredients lang ang kailangan natin dito. Mangangawit lang ng konti ang kilikili nyo sa paghahalo, pero worth it naman ang pawit nyo. Kung ganito naman kasarap ang maluluto mo. Take note, hindi ito langsong at hindi rin ito biko. O halika, gawin na natin to. Sa isang pot or kawali, ilagay natin na ang coconut milk. Tapos, ilagay na rin natin ang ating ube condensed milk. Para sa akin, tama lang ang tamis nito, pero pwede nyo bawasan if you like o pwede nyo dagdagan ng konti. Ngayon, kung wala kayong ube condensed milk, pwede nyo gamitin ang regular condensed milk. Lagay nyo na lang ng ube flavor. Ang madalas kong gamitin ng ube flavor ay ang McCormick brand. So, pero nasa inyo guys kung ano yung ninyong gamitin. Haluin nyo lang mabuti tapos hintayin yung kumulo. So, pagka kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating mga grated cassava. Bali, ang ginamit ko ditong grated cassava ay frozen. Dito po kasi sa California ay meron kaming nabibili na frozen na siya na 2 pack ang ginamit ko. Kung saan nilabas ko lang siya sa freezer. Hinayaan ko lang siya mag-thaw. Tapos ay yung kanyang tubig, medyo din-rain ko lang pero hindi ko na po siya piniga. Ganito po yung gamit ko. Bali, haluin natin mabuti hanggang sa mag-combine siya. Tapos, continue cooking guys kasi kailangan natin to na continue haluin para lahat ng liquid ay mag-dry at hanggang ang mixture natin ay maging makunat na. Kung makikita nyo, puti-puti pa yung ating cassava o grated cassava dyan. Pero the more na iluluto nyo yan guys, mas maluluto yung cassava at magko-combine siya. At makikita nyo kung ganito ka-sticky. So, pwede nyo nang tigilan maghalo at pwede natin ilipat sa lalagyanan ito. So, optional lang to yung banana leaf na ilay nyo sa inyong pan. Kasi pwede nyo rin palambutin muna ang inyong banana leaf. Idarang nyo muna sa mahinang apoy para maging pliable ito o flexible. Tapos saka nyo ipatong sa inyong pan. Tapos, ang ibabaw na yan para hindi dumikit ang inyong mixture, kailangan nyo i-grease ng oil or yung inyong oil ng latik. So, hanggat mainit pa, i-transfer na natin lahat ng mixture dito sa ating in-prepare na pan. Tapos gumamit lang kayo ng spatula para maging makinis ang ibabaw. Sa toppings ito, pwede naman kasing latik o pwede rin cheese ang gamitin niyo. So, 2 container ang nagawa ko dito. Magkaibang sukat lang guys. So, ang ginawa ko, ginatlaan ko lang yung ibabaw para mas madali kapag isi-serve na natin. Sa toppings, ang ginamit ko dito ay latik. Meron kasi akong leftover dito. Pero sa paggawa naman ng latik, madali lang. Coconut cream ang gamitin ninyo. Ilagay nyo sa kawali hanggang sa matuyo siya at mag-curd siya. Yun na yung latik guys. Pero kung gusto nyo malaman ang paggawa nito, ilalagay ko yung link dito sa comment section or sa post description. Tapos yung isang lalagyan na nakita nyo kanina, cheese lang ginamit ko sa ibabaw. O diba napakadali lang gawin? At konting ingredients lang ang kailangan ninyo. May masarap na kayong merienda sa bahay or pwede nyo rin itong pangbenta. Kung na-enjoy mo yung video, don't forget to share. Thanks for watching!